Gusto ko nang magpakamatay. Lagi na lang minamalas. Kailan lang tayo ay nakipaglibing at nakidamay sa ating kamag-anak. Ngayon, pagpunta ko dito sa aking manukan, may patay akong nakitang. Sayang naman ito. May sumipa-sipa na naman. Aso na naman siguro to. Ito kahapon. Yan ngayon. Yan na naman. Wala na. Kukunti na ang natira sa ating pichay na iting sinabog dito. Daming na sira. Wala itong mga aso ng mga kapitbahay na mga ito. Hindi natin alagang mga aso ay pinagsisipa. Kawawa naman ang ating pichay na yan. Sayang ang ating tanim. Malalaki pa naman na sana. Ito na yung mga kasamahan. Wala. Ito pa, dagdag kamalasan na naman. Gusto nating ipalimlim at laging brown out para hindi sayang yung itlog. Pero ito nagkapatong-patong na. Siguro naapakan na basag pa. Ay hindi na ito mapipisa. Sayang naman talaga. Lagi na lang kamalasan. Mabuti na lang magpakamatay. Tingnan na natin ang itlog ng mga bugok. Bugok na itlog. 2, 4, 6, 7. Lilima ang napisa. Lilima ang napisa. 7 pala ang naiwan niya. Bugok. Ay pa kaya yung tinukatuka ng patay na rin. Yung tinukatuka ng buhay pa. Tinukatuka ito ng pato kanina. Pagkababa. Ay. Wala na, kawawa. Buti yung makasama niya malalakas. Wala, kawawa ito. Tinukatuka ng pato kanina. Ito yung kanilang inahin. Ayan. 14 ang kanyang nilimliman. Lima itong napisa. 7 yung nandun na itlog. Aywan ko na saan pumunta yung dalawang itlog na yun. Bakit? 7 yung naiwan. Pero 5 itong napisa. Ganito pa ang nangyari. At tinukatuka ng pato. Kawawa. Idagdag mo pa itong L3 na ito. Ito yung nakadisgrasya na bahagi. At kapag nakikita ko dito sa aking garahe tabi ng manukan, sobrang nalulungkot ako. Ito pang bangkulong na ito. Hindi na pakinabangan, nahatak pa ang motor. Ano ba naman yan? Kamalas. At pagdating naman sa YouTube channel ko, wala namang nanonood. Dami ko nang nai-upload. 76-79 views. At mayroon pang masaklap, 6 views lang. 13 days ago na. Panoorin mo na lang ang aking gagawin. Huwag kang bibitiw. Baka sakaling mayroon kang makuhang leksyon pagkatapos nito. Dahil gusto ko, kahit matapos ang video ito sa aking panukala na aking nabanggit, sana mag-iwan ito ng impact sa buhay mo. Ikaw ngayon na nawawalan ng pag-asang katulad ko, huwag kang bibitiw. Tapusin mo ito hanggang dulo, sapagkat babago ito ng buhay mo habang ikay nabubuhay. At tatandaan mo, mahalaga ang dulo ng bidyong ito. Nawawalan ka na ng pag-asang katulad ko, nakikiusap ako. Pakitapos ito at pagkatapos, i-share mo na rin at like na rin. At kung pwede, i-subscribe mo ang channel na ito. Halika, pag-usapan ang buhay ng tao. Habang ako po ay nasa lamay ni Uncle Benny Sabluden, ang aking nasa isip ay katulad ng mga kamag-anak natin sa Sabluden family na ganito. Iba't iba ang ugali ng pamilya. May masayahin, may malungkutin, at mayroong mapagbigay, may kuripot, at may madamot.
nung tayo po'y nasa abroad ay marami pong lumapit sa atin ng mga kamag-anak, ng utang, ng hiram, mga negosyante, mga teachers, mga kaibigan, mga classmate. Yung ilan ay pinagbigyan nating napahiraman at hindi na nagbalik. Yung iba na may nangutang at nangakong may porsyento pa. Hanggang ngayon, marami ang hindi nakabayad ng utang. Nagkamali ako ng desisyon. At dahil dito, natuto ulit akong mangutang dahil inaakala kong yung bayad ng mga nangutang sa akin ay yun din ang ibabalik ko sa mga inutangan ko na may porsyento. Yung iba na may walang porsyento din. At ngayon, yung 5,000 kong utang na sa pautang ko naman ay higit 100,000. Mayroon akong 50,000 na utang sa isang tao. Sa iba naman, milyon ang pautang ko. Hindi ko na masingil. Nakakalungkot. Nakakaawa ang buhay ko, sabi nga nila. Subalit, salamat sa mga kaibigan natin, mga kamag-anak, na patuloy na nagtitiwala. Yung ilan ay nagpapahiram, pero yung ilan ayaw nang magpahiram dahil yung inaakala, hindi na natin maibabalik ang ating hiramin. Ganun pa man, magpapatuloy ang buhay natin. Itutuloy ko ba ang pagpapakamatay? Ikaw na nanonood ngayon, nalulungkot ka ba? Naawa ka ba sa akin? Panoorin mo pa rin sapagkat hindi pa tapos ito. Katulad ng kanta ng aking mga kamag-anak na mga Sabloden family. Sila'y umaawit sa gitna ng kamatayan ng kanilang malapit na kamag-anak. Nandito sila at ating papakinggan ang kanilang awitin. Pagkatapos nito, hayaan niyong mag-share ulit ako ng aking saloobin. Katulad ng kinanta ng ating kamag-anak bagaman sila'y namatayan, ay mayroong kagandahan at kabutihan ang Diyos sa gitna ng ating kalungkutan, sa ating pagdadalamhati, sa ating mga kabiguan, sa ating mga suliranin sa buhay. Mayroong kabutihan. Katulad na lamang ng Toyota Fortuner na nahatak, na gumastos na kami ng higit 1,000,000. Subalit, ito ngayon ay nagiging inspirasyon ng mga taong nakapapanood nito. Kung hindi mo pa napanood ang videong ito, pwede mo itong panuurin pagkatapos ng videong ito. Habang ito'y aking ginagawa, ay higit 10,000 na ang views ng videong ito. Maging ang ating manukan na kumikita, minsan nalulugi sapagkat maraming namatay na mga sisiw nung pabago-bago ang panahon. Subalit, nagtatak din ito sa akin at marami rin ang nanonood sa videong ito. Katulad ng sikat ng araw. Ito'y lumulubog pagka pasapit ng hapon, pero sa umaga, ito ay sumisikat. Nagbabadya ng liwanag at bagong pag-asa, bagong pasimula. Ang ating mga manok na natira ay nagiging inspirasyon ko na bagaman may mga namamatay, subalit mas marami
ang mga nangingitlog at mas marami rin ang napipisa kaysa sa namamatay. Marami ring bumibili at marami rin tayong napagbibintahan. At yung ating pambili ng feeds ay galing na rin sa ating manukan. Ang mga halamang ito ay inspirasyon din natin na habang tayo'y nagdidilig, tayo po'y nagkakaroon ng self-fulfillment habang ito ay ating pinagmamasdan bunga ng ating pinaghihirapan. Ang kalungkutan ay nawawala kapag ating binibilang ang biyaya at pagmamahal ng Diyos. Ang pagpapala ay hindi matarok, hindi mabilang. Katulad na lamang ng aking pamilya na nagpapasaya sa akin. Ang pamilya na mayroon akong nakamit mula sa Diyos. Ang aking asawa ay napaka mapagmahal, napaka responsable at napaka maunawain. Ang aming mga anak ay patuloy na nag-aaral ng mabuti. Napakatataas ng kanilang mga grades. At ni minsan hindi kami binigyan ng problema sa kanilang pag-aaral. Bagkus, ang mga guro ay nagsasabing sila ay mga huwaran at kahanga-hanga ang kanilang pagiging modelo sa loob ng kanilang paaralan. Nakatutuwa din na bagaman marami ang mga pagsubok na dumating sa buhay natin katulad ng aking nabanggit sa unahan ng video. Ito ang naipon nating itlog sa 1 week na itlogan ng manok. Ang problema ay nabasagan kaya hindi na rin ito malilimliman. Basag oh. Mayroong basag doon, dalawa yata yung basag doon. Yan, 26, 28 sana yan, pero may tatlo pa akong iniwan doon. O dalawa yata, dalawa na itlog sa ibang pwesto. Sana'y wala nang mabasag doon para malimliman. Ito na po ang ating nilutong itlog ng ating crossbreeds ng mga chicken, mga native at crossbreeds ng native at Black Australorp, Rhode Island Red. Dahil na basagan ng itlog yung ating palilimliman sana. Kala ko'y maglilimlim na, yun pala hindi pa. 21 na eggs yung sama-sama na yun bukod sa ibang pwesto. Ayan, ito na ang nangyari. Niluto na natin at pang-ulam natin. Ayan. Sarap ng itsura. Nilagyan ko ng kamatis at sibuyas. Tulad nito, kahit hindi malilimliman, mauulam naman. Ang sarap kaya. Ito ay fresh at masustansya sapagkat semi-organic. Hanggang ngayon, walang nagkakasakit sa aming pamilya. Bagaman pagkaminsan ay mayroong check-up na nangyari, pero yung na-confine sa hospital ay wala po. Isang pagpapala iyon galing sa Diyos. Nakatutuwa rin na kapag mayroong mga may kalungkutan sa buhay, katulad na lamang nung may namatay tayong kamag-anak, ay binigyan tayo ng pagkakataong makapagsalita doon upang maging inspirasyon ng ating mga sinabi. At ilang sa bahaging sinabi ko doon, ang tao ay tiyak na mayroong pagkakamali. Tiyak na nagkakasala. Subalit ang Diyos ay nag-o-offer ng kaligtasan anytime sa ating buhay. Katulad na lamang sa tabi niya sa krus. Si Jesus nung nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, may dalawang makasalanan. Inoferan niya pareho ng kaligtasan, pero yung isa'y nilibak pa siya. Pero ang isang katabi niya ay nagsabing, alalahanin mo ako pagdating mo sa paraiso. At ano ang sabi ng Panginoon? Ano ang sabi ni Jesus? Ngayon ay makakasama kita sa paraiso. Ang pag-asa ay nandiyan lamang, ibinibigay sa atin ng Diyos. Ang daming pagpapala. Kaya ngayon ay lalo kong pinagbubuti ang aking buhay.
Kahit pa may dumarating na mga unos o bagyo, ako'y naniniwala. Iyon ay bahagi lamang ng aking buhay. Katulad din ng aking karanasan ng mga nakaraan pa. Hirap na hirap ako sa buhay sapagkat hindi ako makapag-aral ng ayos, walang allowance. Ilang buwang hindi makapagpadala ang aking magulang. At alam kong kahit ako'y uuwi, wala naman ipapadala. Subalit lahat ng iyon ay tiniis ko upang ako'y makapagtapos ng pag-aaral. At nung ako'y makatapos, ako'y tuwan-tuwa. Pagkatapos nun, akala ko masaya na. Pagkapasa ko ng board exam, ang hirap pa rin makapasok sa Department of Education sapagkat ang daming aplikante. Ilang taon, 2001 ako nakapasa ng board exam, 2004 pa ako na regular permanent teacher. Pagkatapos nun, akala ko maganda na ang buhay. Subalit 13 years akong permanent sa regular permanent teacher sa DepEd. Pero hindi man lang ako na-promote. Lungkot na lungkot ako sapagkat sabi ko, bakit yung iba napopromote ako? Graduate na ng Masters of Arts in Education, major in Administration and Supervision. Isang malaking advantage na sa akin yan. Dapat man lang na teacher 3 na ako dahil qualified na ako. Pero hindi ako napopromote. Yun pala, ang plano ng Diyos sa akin ay makapunta ng abroad sa Macau, China upang magturo doon. Maraming mga principal nagpapatulong sa akin para maka-abroad doon. Pero hindi nila alam. Ako man mismo ay gusto ko na rin umuwi ng Pilipinas. At ngayong nandito na ako sa Pilipinas, marami pa rin akong kabiguan. Yun na nga, nahatak ang Fortuner, nakadisgrasya at iba pa. Pero lahat ng mga yun ay bahagi na lamang ng buhay ko at ako'y naniniwala na katulad mo na nanonood ngayon, may dahilan kung bakit pinagdaanan mo ang mga yun. Sapagkat mayroong mas magandang pagpapala mula sa Diyos. Katulad na lamang ng Fortuner, bago dumating ang Fortuner na iyan, mayroon kaming Elf na nabili. At pasira-sira sapagkat second hand. Kaya ako'y natakot bumili ng second hand. Pero yun ay nawala. Hindi ko na ikikwento dito kung bakit nawala. Basta nawala na hindi ko naman ibinenta. Naging inspirasyon yun sa akin. Noong panahon din na galing ako ng Macau at uuwi ng Pilipinas, pauwi ng Mindoro, pinatayo ako sa bus mula Manila hanggang Abrapier. Nakatayo ako. At yun ang naging dahilan bakit ako nagpursige na makakuha ng Fortuner nung may pagkakataon na ako. At lahat ng mga inspirasyong ito ay naging dahilan upang magsikap ako ng mabuti. At lahat ng mga nawawala sa akin ay may kapalit na mas maganda. At ako'y naniniwala ngayon. Yung namatay na manok, yung mga nabubugok na itlog, yung mga nasisipa na mga petchay, kung ano pang mga pagsubok na yan, may mali kasi sa aking ginagawa at kailangan kong ituwid yun at sigurado may mas magandang darating sa akin. Kaibigan, ako'y hindi magpapakamatay. Sinabi ko lang yun sapagkat may dalawang bulong na pwedeng marinig ang tao sa tuwing siya'y malungkot. Yung isa ay magsasabi na yun ay alam kong dikta ng kaaway. Sasabihin ng isa, magpakamatay ka na. Pero sabihin ng isang bulong, pakinggan mo ang bulong ko. Mayroong pag-asa pagkatapos nito. Hindi ka nag-iisa. Maraming dumaranas sa pagsubok, subalit sila'y nagtagumpay. Ikaw din, magtatagumpay ka sapagkat pagkatapos ng pagsubok na pagdadaanan mo, gumawa ka lang ng tama, magpakabuti ka. Hanapin mo ang solusyon sa iyong problema. Ilang sandali lamang yan, ilang araw o ilang taon man yan. Kakamtan mo ang liwanag katulad ng sikat ng araw. Magliliwanag din ang iyong buhay. Ikaw na nanonood ngayon, huwag kang mawalan ng pag-asa. Hanapin mo kung saan ang magpapasaya sa iyo. Katulad ko ngayon, ang isa sa mga nagpapasaya sa akin ay ang paggagarden, pag-aalaga ng manok, at kung paano ma-improve ang ating business na Barugante Restaurant.